Ngayon pong unang araw po ng Marso, ito po ang Fire Prevention Month, talakayin po natin ang kasong arson, ang krimen ng sadya pong pagsisimula ng sunog. Nako. Pero bago natin palalimin ang ating usapan tungkol dyan, panoorin muna natin ito. Ang sunog ang isa sa mga pinakakinatatakutang insidente ng mga tao dahil maaari itong magdulot ng pagkasira ng mga tahanan, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at malubhang pinsala sa kalusugan. Isa ito sa pinakamalaking dagok na maaaring maranasan ng sinuman. Ngunit paano kung ang trahedyang gaya nito ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang krimen na sinadya at pinaplanuhan? Ano nga ba ang mga batas laban sa arson at ang mga kaparusahan na kalakip nito? Sagutin natin ang mga katanungang yan dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. Pero para mas may paintindi sa atin ang nilalaman ng batas na ito at ang mga detalye at kaparusahan tungkol sa kasong arson, ay makapanayan muli natin ngayong umaga si Atty. Alice Vidal, isang legal practitioner. Magandang umaga po, Atty. Alice. Magandang umaga, Fifi at Dian. Attorney Alice, ito ano po ba itong arson? At pakibigyan po kami ng detalye kung ano po ba ang motibo dito sa arson na ito. Ano po ba yung mga bagay or properties involved dito po sa kasong ito? Attorney. Itong arson nito, sabi nga, malicious destruction of property by fire. Ibig sabihin, talagang pong sinadya ang isang panununog. Pag sinabing arson, sinadyang panununog. Ngayon po, sa ating batas po, may dalawang klase ng arson. Ito pong destructive arson at itong simple arson. Yung pong destructive arson, covered yan ng PD 1744. Ibig sabihin, nanunog ka na such magnitude na nagkaroon ng napakalaking sunog katulad ng panununog sa military installation, sa hospital, sa train, aircraft, yan, malalaking panununog. At hindi lang po involved ang isang building, maraming building ang nasunog. Destructive po yan. O kaya po ay nanunog ka dahil gusto mong makasingil ka sa insurance company. Dahil sabi mo, ay in-insure mo itong bahay mo o ang iyong lugar at pagkatapos ay sinunog mo upang ikaw ay makarecover sa insurance. Yan po ay masasabi rin pong destructive arson o kaya ay tatlo at higit pang tao ang involved sa panununog. Ngayon po, yung simple arson ay mas mababa pong panununog, nanunog ka sa isang inhabited house. Basta po, ikaw ay nagkaroon ng intensyon na sunugin ang isang bahay sa pamamagitan ng apoy. Yan. Yun po ang sinasabing arson at ikaw matatawag na arsonist o isang nanununog na tao at napakalaki po ng penalty niyan. Alright, speaking of penalty, attorney, anong batas po ba meron dito sa ating bansa na nagbibigay kaparusahan o tumatalakay sa arson? Ayun na nga, kung destructive arson, Presidential Decree 1744. Ang ano niya, ang penalty po niyan ay pagkakakulong dati po ay death po ang penalty diyan. Ngayon po ay habang buhay kasi inalis po nila yung death penalty. Ngayon, oo, wala na tayong death penalty kaya ang nangyayari habang buhay na pagkakulong. Ano po ba yung habang buhay na pagkakulong? Ang sabi po sa batas ay mula 20 years and 1 day up to 40 years. Yun ang habang buhay na pagkakulong. Ngayon, meron pa tayong isang batas, PD 1613, iyon po ay simple arson. Lahat po ng hindi covered ng destructive arson, yung mga simpleng panununog ay nandito sa PD 1613. Alam niyo po, hindi po sa halaga ng nasunog ang arson, kung ano ang iyong sinunog. Yun ang essence ng simple arson. Basta't nanunog ka, ikaw ay covered ng law on arson.
Kunwari po dun sa destructive arson, Attorney Alice, tapos mayroon pa pong mga nadamay. Kunwari po, casualty, namatay po ng mga individual. May karagdagang penalty po ba ito o kaso, Attorney Alice? Sa ngayon ay pag may namatay, halimbawa nanunog ka, may namatay doon, ay considered na kasama po iyon o na-absorb na po sa crime ng arson. Dati may arson with homicide. Ngayon po, pwede rin pong arson with homicide or absorb in the crime of arson. Kasi po, yung arson, katulad po yung mga nangyari sa ibang lugar na nagkasunog, napakalaking sunog, at ngayon may mga namatay, pwede rin pong, kung talagang ang motive mo sa panununog ay para pumatay, ayan, destructive arson yan. Kaya gusto mong patayin yung isang tao, ang ginawa mo ay sinunog mo. Iba naman po iyon. Kasi yun ang way mo upang patayin yung tao. Pwede pong gawing murder yun. Kasi dahil gusto mo siyang mapatay, ay siya ay sinunog mo yung bahay niya. Ngunit kung ang motibo mo ay pagsunog lamang at in the process ng pagsusunog mo ay may namatay, arson po iyon. Ayun, attorney. Kaya medyo... Yes. Attorney, kasi may ilan naman po, for example, business people, ilang mga may-ari ng mga bahay, sila mismo nagpapasunog ng kanilang bahay or ng kanilang institusyon. Pero syempre, hindi mapatunayan agad. Kasi talagang ganon, merong ganon. Kasi minsan, yung bahay nila ay i-insure nila ng napakamahal. Ngayon, bago masunog, inalis niya nila yung mga importanteng bagay at sa kanila sinunog yung bahay. Pagkatapos, magdidemand sila sa insurance na maraming nasunog. Criminal rin yun po, arson din po ang ating pwedeng ikaso sa kanila. Talaga pong itong arson, hindi lang po ito simple. Kasi po kasama ito sa law na kapag ikaw ay napatunayang isang arsonist, pwede ka pong tawagin na terrorist under the anti-terrorism law. Kaya mag-ingat po yung mga nanununog kasi po yung PD 1613, yung simple arson, kasama po yan sa anti-terrorism law na kapag ikaw ay nag-violate nun, pwede kang sabihin isang terrorist. Pag sinabi kang isang terrorist ka, ay talaga naman pong mas mataas po yan sa ibang kaso dahil ikaw ay gumawa ng sunog upang magkagulo ang mga tao at mag-instill ng terror sa mga tao dahil ikaw ay nanunog. Magiging terrorist ang tawag sa iyo at malaki ang kulong din nun at yun ay life imprisonment din po yun. Attorney, paano kunwari masabi na natin, may malapit sa barangay mo, kapitbahay, tapos ina-attempt na sunugin yung tahanan mo, masasabi mo rin bang arson yun? Pwede, alam niyo po itong arson, kapag hindi natuloy, walang apoy, pwedeng frustrated. Ayan na, nandiyan na yung mga gasolina, yung mga gagamitin sa arson, ngunit hindi natuloy dahil nahuli mo, pwede po frustrated. Ngunit kapag ka po nasimulan na may apoy, kahit konting apoy, ay pwede mong i-charge na ng arson. Kapag may umapoy dyan, ay tuloy-tuloy na arson ka. Maski napigilan mo siya, kung meron na pong nasimulan na apoy. Kaya po, napakahirap din po. At magbantay-bantay din po tayo kasi talagang minsan yung mga squatter, yung mga nag-i-squat, minsan meron gustong kunin yung lugar mo, susunugin yung lugar mo upang mapaalis ka. Yan ang maraming nangyayari yan sa ngayon. Na-mention nyo yung frustrated or yung attempted arson. In terms of charges, may pagkakaiba ba yung destructive or simple arson sa frustrated or attempted or arson? Yung destructive arson kasi ito yung talagang heinous crime talagang gusto mong sunugin ang buong armed forces of the Philippines o kaya isang ospital gusto mong sunugin. Dahil hindi ikaw yun, Prof.
yung akusado, yung mga may evil mind dyan na ginagawang ang panununog ay ginagawang parang way upang pananakot. Merong nangyayari niya, pananakot upang umalis ang buong barangay, bakantehin ang buong barangay at sila yung maghari doon sa malalayong sa malalayong Area ng lugar probinsya. natin. Oo. Ngayon, usually sa destructive arson, wala pong frustrated yan dahil talaga namang kailangan grabe yung panununog na nangyari upang masapit na destructive arson. Dito po sa simple arson, yung baga, may kaso nga po, yung mag-asawa, nag-away, nagselusan. Ang nangyari, sinunog ng asawa yung bahay nila. O buti na lang ay napigilan. Yun. Yung mga ganong bagay, pwede pong mangyari yung mga frustrated kasi mapipigilan. Sabihin ng asawa ay hawak na yung gasolina, hawak na yung posporo. Sasabihin ng asawa ay, wag honey, ikaw naman ang mahal ko eh. Mga ganon, di ba? Tapos hindi na itutuloy. May kaso po yan. Actually, Supreme Court case po yung ganyan. Na nanunog yung asawa dahil sa pag-aaway. Na wag naman sana mangyari ulit. Oo. Well, marami tayong natutunan na tungkol kay Attorney Alice. Pero ito, pahabol na lang. Kunwari, sasabihin nung may-ari ng bahay, naku, naiwan ko naman talaga na nakabukas yung gas or nagluluto. Paano masasabi yun na, how can you differentiate yung negligence and talagang sinadya ng sunugan? I mean, how can you prove that, Attorney Alice? Yan ang medyo gray area natin sa batas. Ngayon, ang masasabi na lang ay kung ano ba motibo, may motibo ba yung tao? Halimbawa, bahay mo yun, kung susunugin mo, may makukuha ba siya sa insurance? Kung wala naman siya makukuha sa insurance at dahil lang yan ang karamihan nangyayari dahil lang naiwan yung gasol. 'Di ba? Naiwan yung kandila dahil lang nag-brown out. Yun. Hindi naman po natin masasabi sila ay arsonist kung wala po silang pina-insure nila ba yung bahay nila, may makukuha ba sila na pati bahay nila ay nasunog. Kaya lang talagang dahil sa panahon ngayon ng Fire Prevention Month ay mag-ingat po tayo. Huwag natin iwan yung ating mga plancha. Bago tayo umalis o mag-travel, tingnan natin kung inalis na ba ang saksakan. Kailangan din po tayo ay mag-ingat, di ba? Diyan at Prof. PP. Okay. Dahil dahil po sa napakainit, talagang mag-iinit yung electric fan mo kung iwanan mo. Di po ba? Nang maghapon, uwi ka gabi, hindi nagkasunog na po. Kaya lang po yun. Sabi nga, di bali ng manakawan, wag lang masunugan. Ayun, oo. Pero syempre, gid sa lahat, kahit po hindi Fire Prevention Month, ugaliin po natin i-check ang ating mga bahay bago po tayo umalis para po iwas sunog at wag naman sana mangyari sa atin ito. Wag na gumawa na iba pang mga bagay na alam po natin pwede makaapekto sa pagkasunog ng ating mga tahanan o ating mga pinagtatrabahuan. On that note, maraming salamat po at Attorney Alice sa muling paglaan sa amin oras para ipaliwanag sa amin kung ano nga ba itong arson. And of course, sa pagsagot sa aming mga katanungan pagdating sa usaping legal. Mabuhay po kayo, Attorney. Thank you so much.